Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. May mga moments sa buhay natin na gusto nating tayo ay ma-validate, ma-appreciate, o kung hindi, ma-notice. At parang sinasabi ng puso natin na, Lord, sana may makakita sa aking ginagawa. Paano kung sinasabi ng Diyos, kanino mo ginagawa ang iyong mga ginagawa? Para sa tao o para sa Diyos? Sa gospel ngayon, makita natin na sinabi ni Jesus na kapag nagbigay tayo, kapag nagdasal tayo, kapag nag-fasting tayo, ay huwag yung performance, huwag yung ipakita lang. Dahil hindi ito for show, hindi ito yung para lang makilala tayo sa karamihan, kundi kung ano ang ating relasyon sa Diyos. Sabi ni Jesus, do it in secret, and your Father who sees you in secret will reward you. Na sa ating buhay, ito real talk lang. Sa henerasyon natin ngayon, everything is postable. Yung pwede mong i-post na para bang pwede mong i-post yung good deeds mo, pwede mong i-post yung mga prayer moments mo, pwede mong i-post yung mga, even your sacrifices. Kaya nga maraming nakapost ngayon, pinapakita yung mga ginagawa. Hindi na natin namamalayan yung mga content natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, kahit spiritual natin, ay isinasama na para magmukha tayong mabait, magmukhang banal. Yan. Parang ang goal natin ay sana may mag-like sa akin. Sana marami ang mag-comment sa akin. Sana marami ang makakita sa akin. Bakit? Kasi ang tinitingnan nga natin ay para may ipakita sa iba, para makuha natin yung approval ng ibang tao. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, may paalala Diyos sa atin na ng tunay na kabanalan ay hindi para sa palakpak, hindi para sa tayo ay purihin. Ang tunay na kabanalan ay yung ating personal na relasyon sa Diyos. Yun bang kahit hindi ka nakikita, nagdarasal ka, kahit na hindi ka nakikitang nagbibigay, ay okay lang sa'yo. Kahit hindi ka nakitang nagfa-fasting, ay hindi mo na kailangang ipakita na ikaw ay banal. Dahil ang pinakamahalaga sa iyo ay yung iyong relasyon sa Diyos. Ito yung paalala ng Diyos sa atin ngayon na kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, kagalakan sa puso, gawin mo ang lahat ng bagay para sa Diyos lang. Ito ang hamon niya sa iyo at sa akin ngayon, na linisin natin ang ating mga intensyon sa buhay. Huwag pakitang tao lamang. Kaya manalangin tayo sa Diyos at tilingin natin ang Kanyang kapangyarihan para magawa natin ito. Panginoon, linisin mo ang aking puso at nawa ang lahat ng aking mga intensyon ay magbigay lugod sa iyo. Teach me, O God, teach my heart and change my heart, O God, so that in everything that I do it for you, for your glory. All this we pray, Father, through your Son Jesus with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay hinihiling ko po na ibahagi natin para marami po ang mabless din. At nawa, punuin natin ng good news itong social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. At kung meron kang isang intensyon, meron kang comments, ay iwan mo dito sa ating comments at sasamahan kita sa dasal. Isang mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.